Mga kapatid, hindi ho lahat ng bagay agad-agad natin nakukuha sa isang dasal lang. Minsan, kinakailangan nating magpakumbaba pa. Minsan, kinakailangan pa rin nating magdasal pa. Minsan, kinakailangan pa rin nating mangulit at mangulit pa rin sa Panginoon at magpakumbaba na lumapit sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din ay gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa araw pong ito, ipinaalala sa atin na katulad ng babaeng Kananeya sa Ebanghelyo, magkaroon din tayo ng malakas na pananalig sa Diyos habang nananatili tayong nagpapakumbaba at nagpupumilit na hilingin ang ating mga pangangailangan. Hindi ho lahat ng tao kayang tanggapin yung tinatawag nating rejection. Yung iba, pagkatapos na tanggihan, tumitigil na. Ayaw nang ipagpatuloy. Kaya nga, pag mamamasyal ka sa mall, halimbawa, nakamamangha yung mga nagtitinda at nag-aalok ng mga anumang bagay. Halimbawa, nag-aalok ng pabango, lalapitan ka, sabi sa'yo, test nyo po. Bakit? Kasi madalas, nare-reject din sila. Ako nga minsan, karanasan ko sa mall, pag alam kong bebentahan ako, malayo pa lang, sinasabi ko, hindi ako interesado. Pero nakamamangha sa mga katulad nila, kapag na-reject ng ilang ulit, hindi tumitigil. Nagpapatuloy lamang sa pag-alok. Sapagkat eventually, pagkatapos ng maraming pag-aalok sa iba, kahit papaano, mayroon at mayroong bibili ng kanilang iniaalok. So dahil sa pagtsatsaga, dahil sa pagsusumikap, nakakabenta sila ng mga bagay na kanilang binebenta. At ganito rin po mga kapatid ang nakita natin sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Nakita natin ang babaeng Kananeya na nararapat lamang din nating tularan. Sapagat nagpakita siya ng malaking kababaan loob, ng pagpupumilit, at lalo tigit ng matibay na pananalig.
Kung mapapansin po ninyo, ang ebanghelyo sa araw na ito ay isa sa mga pagkakataong sinubok ni Jesus ang humihingi. Kadalasan, pag may lumalapit sa Panginoon, halimbawa, kagalingan o kaya ay mapalaya sa inaalihan ng demonyo, agad-agad pinagbibigyan ng Panginoon. Binibigay ang hinihingi at umaalis na masaya ang pinagbigyan. Pero sa araw na ito sa Ebanghelyo, parang nakakita tayo ng isang matigas na Panginoong Yesus. Sabi nga niya, hindi nararapat na kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga tuta. Na para bang sinasabi ng Panginoon, bago kayo, mga Hudyo muna. Sila muna ang tutulungan ko, bago kayo. At ang mas nakasasakit pa doon sa sinabi ng Panginoon, nung ikumpara siya sa aso. Grabe, di ba? Tayo nga, masabihan lang tayong pangit o kaya matanda na, nagdadamdam pa. Sabihan ka kayang aso ka, hindi ka kaya magagalit? Siguro, pag tayo yon, bukod sa nagagalit ka na, titigil ka na. Pero, iba ang babaeng ito. Hindi siya tumigil. Kaya nga, nakamamanghang tingnan kung gaano kalaki ang kanyang pananalig. Nakamamanghang tingnan na sa kanyang pagpupumilit nakamit ang kanyang hinihingi. At lalo tigit, kinakitaan din siya ng kababaang ng loob. Kababaan ng loob na lumapit sa Panginoon para sa kanyang anak na nangangailangan. Natanggapin ang kanyang sitwasyon at hindi siya masaktan maging sa narinig niya mula kay Jesus. Na kahit hindi siya nakatanggap ng mainit na pagtanggap, hindi siya nawalan ng loob. Bagkus nagsumikap siya na natili ang kanyang pananampalataya. Na kahit parang nireject na siya ng Panginoon, naniwala pa rin siya ipagkakaloob ni Jesus ang kanyang hinihingi. May mga extra pa nga Yung mga alagad, nung makita siyang sisigaw-sigaw at susunod-sunod, naiirita na rin sa kanya. Kaya no sabi, pagbigyan niyo na nga po, Panginoon, nang umalis na siya. Nag-iingay dito, sunod pa ng sunod sa atin. Kaya nga, nagpakumbaba siya na ilapit sa Panginoon ang kanyang hinihingi. Na parang sabi niya, Lord, maging ang mga tuta ay kumakain sa mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kumbaga, sabi niya, okay lang Lord, kung ang tingin mo sa amin ay aso, pero may faith pa rin kami na kahit kaunti, kahit tira-tira, makapagpapagaling pa rin yan sa anak ko. Kaya nga sabi ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananalig. Mga kapatid, hindi ho lahat ng bagay agad-agad natin nakukuha sa isang dasal lang. Minsan, kinakailangan nating magpakumbaba pa. Minsan, kinakailangan pa rin nating magdasal pa. Minsan, kinakailangan pa rin nating mangulit at mangulit pa rin sa Panginoon at magpakumbaba na lumapit sa Kanya. Tandaan po natin, ang Diyos napakabuti. Siya ay tinuturing na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Na yung minsan, ang gawa niya, hindi nating gawa. Maaaring tumugon siya sa ating mga panalangin na kakaiba sa inaasahan natin. Pero isa ho ang hindi maipagkakaila. Mahal na mahal ho tayo ng Diyos. At kinakailangan lamang nating magtiwala sa plano niyang ito at umasa na kung anuman ang ibibigay niya sa atin, alam niyang iyon ay para sa ating ikabubuti. Just have faith, sabi nga.
Siguro po magandang tanungin natin ang ating mga sarili sa araw na ito. Kamusta po ba yung pananalig ko sa Diyos? Paano ba ako nagre-react kapag minsan humihindi ang Diyos sa mga hiling natin sa Kanya? O kaya ano ba ang nararamdaman natin kapag ang ating hinihingi ay hindi doon sa ating inaasahan? Ano ba ang sinasabi natin sa Diyos? Nagagalit ba tayo sa Kanya? Nagpupumilit pa rin ba tayo sa Kanya? O nagpapakumbaba pa rin tayong tanggapin ng Kanyang kalooban at lagi tayong humawak sa pananalig sa Kanya? Muli, tandaan po natin, ang Diyos ibibigay kung ano ang makabubuti. At huwag ho tayong hihinto. Huwag tayong titigil kahit paminsan-minsan parang iba ang gusto ng Diyos para sa atin. Lagi ho nating tandaan, magkaroon tayo ng kumpletong pananalig sa Diyos, nagpapakumbaba at handang tanggapin ang Kanyang kalooban para sa atin. Lagi nating tatandaan ang katotohanan ito, sapagkat nangyari ito sa babaeng taga-Cananea at nagtagumpay siya sapagkat nanalig siya. Amen.